Marami sa mga farms na nabisita natin ang nagsimula lang noong panahon ng pandemya. Pero alam niyo bang hindi lang mga individual na mamamayan ang nakakita ng halaga sa pagtatanim ng pagkain noong kasagsagan ng COVID? Ilang mga LGU rin kasi ang nagtayo rin ng mga community farms sa kanilang mga lugar para mahikayat ang mga tao na magtanim. Isa sa mga proyektong yan ang Sunnyvale Urban Community Farm sa Quezon City. Aakalain mo bang may ganito kalawak na taniman sa gitna mismo ng isa sa pinakamalaking lungsod sa Metro Manila? Itong Sunnyvale Community Model Farm po, nag-start ng November 2021. Pandemic. Yes po. Okay. Malaki-laki tong area na sakop po ninyo, ano? Yes po, mga 1.2 hectares po yung laki ng farm. Okay. Doon sa vision po ni Mayor Joy na yung mga idle land sa Quezon City, i-convert sa production ng pagkain. Very nice. Ito pong property na to ay privately owned, hindi po pagmamayari ng city. Winave po ng city yung idle land tax niya para mainganyo yung mga private owners na ipagamit yung lupa nila sa food production. Sabi niyo po kanina, model farm. Yes po. So, kaya po kayo may Kaya po, hydroponics? yes po. Kaya po dito sa farm na to, pinagsasama natin yung traditional farming, Yes. yung ating open field farming na yan, at saka yung mga technology. Meron tayong hydroponics, meron tayong kratky. Yes. Yan, ito po ang kratky natin. Yung walang Yan. stagnant lang siya. Stagnant lang yung Ito, tubig sa NFT. kanya. Yes po. Tapos gumagamit din tayo ng mga greenhouses. Puro mga volunteers ang nangangalaga ng mga tanim dito sa Sunnyvale. At karamihan sa kanila, mga senior citizens, retirees, at mga dating OFW na halos araw-araw gumugugol ng oras sa pagtatanim sa mga bahagi ng farm na nakatoka sa kanila. At ang kita mula sa mga naani sa mga lupang pinangangalagaan nila, sa kanila na. Parang mga endemic species ang tinatanim natin. Tama ba? Tama ba yung Yes po. impression na nakikita ko? Karamihan po dito sa tanim na to, yung mga endemic na halaman at saka mga lumang ingredients na nasa probinsya na binabalik po natin dito sa syudad. Ito po, ang pangalan po nito ay labog. Ginagamit. Labog? Yes po. Ang ganda ng bulaklak, ha? Yes po. Ang kinakain po sa kanya, yung kanyang talbos, yung kanyang dahon. Ginagamit pong pang-asim at saka pantanggal po ng lansa sa isda. Ito po? Yes po. Yan, edible Talaga? po yan. Yes po. Okay. Pang-asim. Yes po. Yan, matikman nyo siya. no? Medyo maasim yung lasa niya. Hindi siya medyo, sir. Maasim talaga. Maasim. Tapos, ito yung mga sinasabi nating nawawala na. Yes po. Ako bilang kusinero, sir, ngayon lang ako nakarinig nito. Yes po. Which is, pag-iisipin, no? I mean, very convenient naman. Marami nang mabibili sa tindahan na pampaasim. Pero ayun, no? Buhay na buhay. Yes po. Hindi siya yung maasim na mapapangiwi ka. Pero very vibrant nung pagka-asim niya. Ito, edible kana. Edible kana. Yes May po. hindi po ba edible na kana? Meron po. Ito po yung edible sa family nila. Yan. Okay, so mukha siyang gabi. Yes po. Mas malapit po sa bird of paradise yung kanyang dahon. Actually, totoo. Yan. Actually, ito, seedling pa lang, pero para po makita natin kung ano yung edible part sa kanya. Ito pong part na to. Yan. Pwede siyang substitute sa potato. Nagawa siyang parang French fries. Opo. Yan. So, sa unang itsura, mukha siyang luya. Yes po. Ang galing, meron tayo nito sa Pilipinas, Yes ha? po. Meron po. Grabe. Nakakapanghinayang na hindi natin siya pinakikinabangan Mas masyado. gusto Ano? kasi siya ng community as ornamental plant. Kasi maganda yung dahon niya. Okay. Yan. Pero hindi Hindi nila natin alam. napapansin na- Edible siya. Pwede ko ba tikman yung Yes one? po. Very pleasant to the palate. Magandang substitute nga ito for potatoes, sweet potatoes, even rice. Isa sa halaman na pinakasikat dito sa farm, itong Thai basil. Basil, oh. Yan ay sangig sa Tagalog. Yan ang Sangig po? sangig sa Tagalog. Yan ang paborito ng mga pumapasyal dito. Kasi kung tayong mga dito sa Metro Manila, sanay tayo sa pasta, sa sabaw sa kanya. Sa probinsya, ang gamit sa kanya, panlinis ng laman loob. Ito naman sir, very interesting. May strawberry kayo sa farm. Yes po. Isa kasi siya dun sa gustong-gustong itanim ng mga urban farmers natin. Pero ang connotation, pagka strawberry, mahirap palakihin, mahirap alagaan. Sensitive sa Sensitive temperature. sila. Pero ito po, galing po ng Benguet State University, binigay po sa Quezon City LGU. Mga heat-resistant variety po yan. Tapos ang ginagawa na po namin, dito na ang propagation, katulad po ng mga seedlings na yan. Opo. Tapos libre na namin pinapamigay sa lahat ng gustong pumunta.